Dalaga. Sinundan ang mga alagang kambing na pumasok sa mansyon. Pero halos mahimatay siya nang makita ang binatang nakatira rito dahil walang suot. Si Ivy ay isang dedikadong veterinarian na inilaan ang kanyang buhay sa pagpapatakbo ng isang animal sanctuary upang protektahan ang mga walang labang hayop. Ngunit magbabago ang kanyang tahimik na mundo nang magsimulang manggulo ang kanyang mayamang kapitbahay na si Jax. Dahil sa kakulitan ng alagang kambing niya na si Bogart. Sa likod ng kanilang mga magugulong araw, isang madilim na lihim ng nakaraan ang mabubunyag na susubok sa kanilang paninindigan at sa umuusbong nilang pagtingin sa isa't isa. Kumusta kayo? Ako po si Ivy at ibinabahagi ko ang aking kwento upang ipaalala sa inyo na palaging may pag-asa sa kabila ng tindi ng mga pagsubok sa buhay. Sa pagdaan ng maraming pagsubok at sakit, natutunan ko na ang paghihigante ay kailanman hindi magiging sagot para maghilom ang puso, kundi ang paghahanap ng katapangan na magpatawad at muling magtiwala. Sana ay maging inspirasyon ang aming paglalakbay ni Jax upang huwag kayong sumuko sa paghahanap ng kagandahan ng mundo. Bogart! Nasaan ka na naman? Bogart! Hingal na hingal si Ivy habang tumatakbo sa paligid ng kanyang animal rescue sanctuary. Palinga-linga siya sa mga kulungan ng mga pusa at aso, ngunit wala roon ang pinakamakulit niyang alagang kambing na si Bogart. Walang tigil na naghanap si Ivy hanggang sa mapadako ang kanyang mga mata sa dulo ng lupain kung saan nakatayo ang isang mataas na bakod. Sa isang sulok nito ay may isang gate na napapalibutan na ng mga baging at gumagapang na halaman, dahilan para hindi na ito maging halata. Ngunit nakita ni Ivy ang lupang hinukay sa ilalim, dahilan para mapagtanto niya na may dumaan doon. Naku po, huwag mo naman sanang sabihin dyan ka napadpad sa teritoryo ng lalaking yun, Bogart! Si Ivy ay isang dedikadong veterinarian. Halos ibuhos na niya ang kanyang buong buhay at maliit na kita sa pagpapatakbo ng kanyang animal rescue sanctuary para sa mga inabando ng hayop. At kung meron mang isang bagay na labis niyang kinaiinisan, iyon ay ang kasikat na bilyonaryo na si Jax, na nakatira lamang sa tabi ng kanyang animal rescue sanctuary. Kliyente naman niya si Jax dahil may alaga itong aso na madalas niyang gamutin. Ngunit kahit kailan, hindi sila naging magkasundo. Para kay Ivy, si Jax ang ehemplo ng isang mayabang na mayaman na akala mo pagmamay-ari ang buong mundo dahil lang sa kanyang pera at gwapong mukha. Huwag naman sana doon, Bogart. Di ko alam kung paano tayo makakaligtas sa lalaking yun. Pagkausap ni Ivy sa kanyang sarili habang kinakabahan. Nang kumuha si Ivy ng hagdan para makaakyat at masilip ang loob ng property, mas lalo siyang nagpanik nang mapansin ang isang medical splint at dextrose bandage na nakakabit pa rin sa kanang paa ni Bogart. Kagagaling lamang ng kambing sa isang maselang operasyon at kapag natanggal o nadumihan ang bandage na yun, malalagay sa panganib ang kalusugan niya. Bogart! Bogart! Bumalik ka na rito, please! Halika na! Delikado dyan! Pagmamakaawa ni Ivy, ngunit tinitigan lamang siya ni Bogart habang abala ito sa pagkain ng mga damo. Dali-daling bumaba si Ivy sa kahon at hinanap kung saan nakalusot ang kambing. Isinandal niya ang hagdan sa lumang gate. Dahil sa tindi ng pagmamadali, sinubukan niyang umakyat doon upang pumasok. Ngunit bigla siyang nawalan
ng balanse. Nadulas ang kanyang paa sa basang damuhan at tuluyan siyang gumulong pababa sa loob ng teritoryo ni Jax. Sa kabilang banda, kakatapos lang naman lumangoy ni Jax sa kanyang napakalaking swimming pool. Naka-earpods ang binata at may kausap sa cellphone habang nagpapatuyo ng kanyang basang buhok gamit ang isang tuwalya. Oo nga bro, handa na itong state ko mamayang gabi para sa party natin. Siguraduhin nyo lang na kompleto ang tropa at walang KJ sa pagdadala ng mga inumin. Masayang sabi ni Jax habang tumatawa. Pagkatapos ng tawag, nagtapis siya ng isang puting tuwalya sa kanyang bewang at pumasok sa loob ng banyo upang mag-ayos. Humarap si Jax sa malaking salamin. Inayos niya ang kanyang basang buhok. Tiningnan ang kanyang perpektong muka. At bahagyang nag-flex ng kanyang abs sa harap ng salamin. Dang Jax, ang gwapo mo talaga kahit kailan. Bulong niya sa sarili habang nagpo-posing sa harap ng salamin at bilib na bilib sa kanyang sariling katawan. Ngunit natigil ang kanyang pag-aayos nang makita niya ang isang kambing mula sa refleksyon ng salamin. Dali-daling lumabas si Jax para tingnan yon at hindi nga siya namamalik mata. What the heck? Anong ginagawa ng kambing na yan dito? Paano nakapasok? Bago pa man siya makasigaw para tumawag ng security, biglang lumapit si Bogart sa kanya. Sa isang mabilis at biglaang pagkilos, kinagat ng kambing ang dulo ng tuwalya na nakabalot sa bewang ni Jax at buong lakas na hinatak ito. Sabay takbo palayo. Hoy! Ibalik mo yan! Sa tindi ng gulat at galit, nakalimutan ni Jax na wala siyang saplot. Kampante ang binata dahil private property naman niya ang lugar na yon at lahat ng mga katulong naka-day off para sa nalalapit na Pasko at New Year. Uy kambing! Bumalik ka rito! Habang nagaganap ang habulan sa malawak na hardin, saktong nakarating naman si Ivy sa tapat ng poolside house. Matapos sundan si Bogart. Diyos ko, paniguradong malilintikan ako kapag nahuli ako dito. Kailangan kong mahanap agad si Bogart para makaalis agad kami. Nasaan na ba kasi yun? Bumalik ka rito! Kapag di mo yan binalik, ipapaluto kita sa mga katulong ko! Nanigas na lamang si Ivy sa kanyang kinatatayuan nang makita niya si Bogart na mabilis na tumatakbo habang may kagat-kagat na puting tuwalya. At sa mismong likod nito, si Jax na sinusugod ang kambing habang walang kahit isang pirasong damit at literal na kitang-kita ang buong pagkatao sa ilalim ng sikat ng araw. Napatigil din si Jax nang ma-realize na may ibang tao sa kanyang property. Hey! Paano ka nakapasok rito? Takang tanong niya kay Ivy, ngunit hindi maiwasan ng dalaga ang mapatingin sa bataan ni Jax na nakabalandra lamang sa kanyang harapan. Doon lamang natauhan ang lalaki. Mabilis niyang hinawakan ang mukha ni Ivy at itinutok lamang ito sa kanyang mga mata. Eyes up here. Huwag kang tumingin dyan sa baba. Seryosong saad ni Jax na pulang-pula na ang mukha sa hiya. Hindi naman kinaya ng utak ni Ivy ang kanyang nasaksihan. Idagdag na rin ang sobrang lapit ng mukha ng lalaki. At sa mga sandaling yon, naging mabilis ang lahat. Nawalan ng malay si Ivy sa sobrang gulat at tuluyang bumagsak sa damuhan. Pagkalipas ng halos 1 oras, unti-unting nagising si Ivy nang maramdaman ang pagdila ng alagang aso ni Jax sa mukha niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang bumungad sa kanya ay ang mabalahibo at malambing na muka ni Buster na isang golden retriever. Teka, nasaan ako?
Nang mapagtanto niya na nasa poder pa siya ni Jax, doon lamang niya napansin ang binata na nakaupo sa isang sofa sa kanyang harapan. Nakabihis na ito ngayon ng casual na t-shirt at shorts habang seryosong nakatingin sa kanya. "Nasaan si Bogart?" Agad niyang tanong. Bahagyang natawa naman si Jax at sumandal sa kanyang upuan. May pangalan palang kambing na yun. Sa tingin ko, tama lang na parusahan ko yung amo ng kambing na yun dahil sa pagiging pabaya niya, di ba? Bukod sa sinira na nga ng kambing mo, ang imported na mga halaman sa garden ko, binigyan niya pa ako ng malaking kahihiyan. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadyang makawala siya eh. Babawi na lang ako. As peace offering, ililibre ko na lang yung susunod na bisita ng aso mo na si Buster sa klinik ko. Itinaas ni Jax ang kanyang isang kilay. Halatang hindi pa kontento. Libreng check-up para sa aso ko. Okay, sige. Tanggap ko yan. Dahil malaking tulong din yun para kay Buster. Pero paano mo naman babayaran yung pinsalang ginawa nyo, ha? Sa dignidad ko bilang lalaki, ha? Doon ay biglang nag-init ang buong mukha ni Ivy. Bumalik sa kanyang isip ang huling eksena bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang imahe ni Jax na tumatakbo sa ilalim ng sikat ng araw na walang kahit isang pirasong damit sa katawan. Sa tindi ng hiyang nararamdaman, napalunok si Ivy habang si Jax naman patuloy sa pagsasalita. Grabe. Hindi ako makapaniwalang nangyari yun sa sarili kong pamamahay. Sobrang natrauma ang pagkatao ko dahil sa ginawa ninyo ng alaga mo. Sa tingin mo ba, makakalimutan ko na lang yun nang ganon-ganon lang? Saka paano kung gamitin mo laban sa akin yung mga nakita mo? Napangiwi na lamang si Ivy sa tindi ng pag-overreact ng binata. Hindi naman ganon kalaki ah. Excuse me? Ang ibig kong sabihin, yung damage, di naman ganon kalaki yung nasira sa property mo para mag-inarte ka ng ganyan. Sinasabi mo bang maliit to, ha? Hindi makapaniwalang saad ni Jax habang nakaturo sa kanyang pantalon. Kung hindi ganon kalaki, bakit ka nahimatay sa gulat kanina? Habang nakatitig kanina. Kitang-kita ko kung paano lumaki yung mga mata mo. Dapat nga singilin kita eh, dahil nakita mo to. Samantalang ang daming babaeng nagkakandara pa rito. Napailing na lamang si Ivy. Isa na ito sa mga dahilan kung bakit kahit ilang buwan na niyang customer si Jax sa kanyang clinic, hindi pa rin niya ito makasundo. Madalas, sa tuwing bumibisita ito sa klinik niya, ang mga tauhan lamang ni Ivy ang humaharap sa binata dahil ayaw niyang masira ang kaniyang araw. Hindi ko gagawin yun. Saka wala naman akong interes eh sa kung ano man yung kababuyang iniisip mo. Nagkukunwari ka pa. Baka mamaya, planado mo pang pagbasok rito para manmanan lang ako. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo. Tumayo si Ivy at tila pagod nang makipag-usap sa binata. Nagtungo siya sa labas ng bahay kung saan nakatali si Bogart sa isang puno at payapang kumakain ng mga damo. Hoy Bogart! Alam mo ba na imported yung Bermuda grass na yan? Tarantang saad ni Jax, sabay takbo papunta kay Bogart. Wag mo na ipapapak sa property ko yung kambing na yan ha. Ang dami ng abalang nagawa sa akin yan. Oo naman, hindi na talaga kami babalik dito. Babayaran ko din yung nasirang bakod sa likod kung saan dumaan si Bogart. Ipadala mo na lang yung bill sa sanctuary ko. Itong damo naman, wag na, tutubo rin naman yan eh. Napaawang na lamang ang bibig ni Jax nang kampanteng umalis si Ivy, hawak ang tali ni Bogart. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob nitong sumagot sa kanya. Akala mo ba makakalusot ka lang ng ganun kadali? Pagbabayarin kita. Kumanda ka sa akin. Pahabol niyang bulalas, ngunit kumaway na lamang si Ivy sa kanya at sarkastikong ngumiti.
Kinabukasan, kabubukas pa lamang ni Ivy ng kanyang klinik nang dumating ang pinakauna niyang customer sa araw na yon. Pumasok si Jax na confident ang lakad. Hawak ang tali ng kanyang alagang aso na si Buster. Agad na sumandal ang binata sa counter at tiningnan si Ivy na kasalukuyang nag-aayos ng mga gamot. Asaan ang VIP service para sa pinakapaborito mong pasyente? Nandito na kami, Doc Ivy. Sasamantalahin ko na ang libreng vet visit na pinangako mo sa akin. Sana ayusin mong serbisyo mo, Doc. Napahinga ng malalim si Ivy upang pigilan ang sariling maiyak sa inis o masuntok si Jax. Bago pa man siya makapagsalita, bigla nang kumawala si Buster at mabilis na dumakbo patungo sa kanya. Todo ang kawag ng buntot ng aso habang dinidilaan ang kanyang mga kamay. Natawa ng mahina si Ivy at agad na lumuhod upang yakapin ang malambing na aso. Oh, ang bait-bait naman ni Buster. Mabuti na lang at hindi ka nagmana sa amo mo. May sinasabi ka? Wala. Sige, dadalhin ko na muna itong si Buster para ma-check. Binuhat na nga niya si Buster at maingat na nilapag sa ibabaw ng examination table. Nagsimula na siyang mag-inspect, ngunit hindi pa rin tumitigil si Jax sa kakapilit sa kanya. Palakad-lakad ang lalaki sa loob ng maliit na klinik. Hinahawakan ang mga display at panay ang reklamo kung bakit ang tagal ng proseso. Sa tindi ng ingay at panggugulo ng binata, tuluyan ng napuno si Ivy. Humarap siya rito ng may matalim na tingin at tuluyang nagtaas ng boses. Pwede ba, Jax? Manahimik ka naman kahit sandali lang. Baka magkamali ako sa pag-check kay Buster dahil sa kadaldalan mo eh. Napaawang ng bibig si Jax. Sa buong buhay niya, walang sino man sa syudad nila ang naglakas loob na magtaas ng boses sa kanya. Takot ang karamihan sa kanyang pamilya at sa kapangyarihan na hawak nila. Pero ang babaeng ito na isang simpleng veterinarian, walang pakialam kung sino siya. At wag mo akong ma-VIP dyan ha. Wag mo nang sagarin ang pasensya ko dahil for your information, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa sobrang lakas ng mga patugtog nyo. Rinig na ng buong barangay ang party nyo. Kaya pwede ba? Na-stress pati mga inaalagaan kong may sakit na pusa at aso dahil sa ingay ng bahay mo. Bahagyang napakamot sa kanyang leeg si Jax at medyo tinamaan sa sinabi ng dalaga. Ngunit kahit alam niyang may mali nga siya, ayaw pa rin niyang magpatalo sa asaran. Party ko yun. Kaya karapatan kong lakasan ng tugtog. Saka, nasaan ba ang mga assistant at staff mo? Bakit parang ikaw lang mag-isa ngayon na nagtatrabaho rito? Malapit na ang Pasko at bagong taon. Pinauwi ko muna sila para mag-holiday break kasama ang mga pamilya nila. Karapatan din naman nilang magbakasyon. Natawa ng bahagya si Jax at muling sumandal sa counter. Eh ikaw, ba't nandito ka pa rin at nagpapakapagod? Wala ka bang pamilyang babalikan para sa Pasko at bagong taon? Biglang natigilan si Ivy. Parang biglang lumamig ang hangin sa loob ng klinik. At tuluyang nagbago ang mood ng dalaga. Sandaling nabalot ng mabigat na katahimikan ang silid. Nakita ni Jax ang mabilis na pagdaan ng matinding lungkot sa mga mata ni Ivy bago ito umiwas ng tingin. Oo, wala na. Halos pabulong niyang saad. Doon ay biglang nakaramdam ng matinding konsensya si Jax. Nabura ang kanyang mapang-asar na ngiti at nakaramdam siya ng kaunting guilt dahil alam niyang sumobra ang kanyang biro. Hindi niya alam ang kwento ng buhay ni Ivy, ngunit malinaw na nasaktan niya ito sa kanyang huling tanong. Kung ganun, eh di magsara ka na lang para hindi ka mapagod. Hindi pwede. Ako lang ang may veterinary clinic na malapit sa lugar natin. Tumahimik ka na lang dyan at baka turukan pa kita ng sedatives,
Bigla namang kinabahan si Jax dahil sa seryosong boses ni Ivy. Napaupo siya ng maayos at hindi na umangal pa. Mabilis na lumipas ang oras at natapos rin ang check-up ni Buster. Habang naglalakad si Jax papasok sa kanyang bahay, hindi niya mapigilang matawa ng mag-isa habang naaalala ang itsura ni Ivy kanina na halos umusok ang ilong sa tindi ng galit sa kanya. Ramdam niyang nakabawi na siya sa wakas para sa kahiyang dinanas niya dahil kay Bogart. Ngunit sa kabilang banda, pakiramdam niya ay kulang pa rin ang panggugulo niya rito. Ngunit napawi agad ang ngiti niya nang makita ang mga magulang niya sa loob ng kanyang bahay. Ma, pa, andito po pala kayo. Hindi po kayo nagsabi. Tingnan mo nga itong bahay mo, Jax! Ang dumi at ang gulo ng paligid! Wala ka namang inatupag kundi ang magpaparty gabi-gabi, kasama ang mga walang kwenta mong kaibigan. Ma, holiday season ngayon. Nag-leave din ang mga maids ko para magbakasyon, kaya walang naglilinis. Hayaan niyo muna ako mag-enjoy. Pagdadahilan ni Jax habang umuupo sa kabilang sofa. Huminga ng malalim ang kanyang ama, halatang stressed sa mga bagay na mas mahalaga kesa sa gulo ng bahay ni Jax. At least pick up your trashes! Bahay pa ba to o basurahan? Maglilinis naman po sana ako. Kinailangan ko lang talaga po munang dalhin si Buster sa vet. Enough of that. Singit naman ng ama ni Jax. Galing ka ba sa veterinary clinic na malapit dito sa bahay mo? Opo, bakit niyo po naitanong? May malaking commercial extension project ang kumpanya natin dito sa area. Plano naming bilihin yung buong lupa kung saan nakatayo ang animal sanctuary at clinic na yan. Ang problema, matigas yung ulo ng doktor na yon na nagmamay-ari ng lupa. Ayaw niyang ibenta ang lupa sa kahit na anong halaga na i-offer namin. Pa, hindi niya talaga ibebenta yan dahil naroon ang lahat ng mga rescued animals na inaalagaan niya. Wala nang ibang ginawa ang babaeng yun kundi ang mag-alaga ng mga hayop. Wala kaming pakialam sa mga ulilang hayop na yon, Jax. Negosyo to. At milyong-milyong pondo ang nakataya rito. Kaya nandito kami ngayon para utusan ka. Gusto naming lapitan mo yung babaeng yon. Kunin mo ang loob niya. Paamuhin mo siya. At kumbinsihin mo din siyang pirmahan ang pagbebenta ng lupa. At kung matigas pa rin siya, gumawa ka ng paraan para mapaalis siya doon. Natigilan si Jax. Pumasok sa isip niya ang mukha ni Ivy habang masayang kayakap si Buster. At ang mga may sakit na hayop na inaalagaan ni Ivy sa kanyang klinik. Kahit na hindi sila magkasundo ni Ivy, sa pagkakataong yun, nakaramdam si Jax ng pag-aalinlangan. Jax, narinig mo ba ang sinabi ko? Huwag mong sabihing ayaw mo. Lahat na lang ba ng tungkol sa negosyo natin ay iiwasan mo? Narinig ko po kayo. Sige po, Papa. Ako nang bahala. Wala nang nagawa si Jax kundi ang pumayag at umalis para dalhin si Buster sa kwarto nito at iwasan ang kanyang mga magulang. Alam ni Jax na hindi siya makakatanggi sa kanyang ama. Ngunit hindi pa niya lubos na matanggap ang mabigat na tungkulin na iniwan sa kanya. Kinabukasan, muling tumunog ang bell at pinto ng klinik ni Ivy. Pag-angat ng kanyang tingin, lalong kumunot ang kanyang noo nang makita si Jax kasama si Buster. Bakit ka nandito na naman? Takang tanong ni Ivy, habang nakapamewang. Kakatingin ko lang kay Buster kahapon at maayos naman ang lagay niya. Agad na umiwas ng tingin si Jax at medyo pilit na umubo para itago ang kanyang kaba. Grabe ka naman. Kaya lang kami bumalik kasi nagusto ka siya kaninang umaga. Mukhang masamang pakiramdam kaya agad ko nang dinala rito. Tiningnan siya ni Ivy nang may matinding paghihinala. Masuri niyang pinagmasdan ang mukha ng binata.
Ngunit alang-alang kay Buster, pinili niyang maniwala pa rin. Habang tahimik na nakaupo si Jax at nanunood, narinig niya ang ingay ng kambing na si Bogart sa hindi kalayuan. Si Bogart yun ah. Nandito rin palang pasaway mong kambing. Oo, umiinit uli siya kaya chinecheck ko kanina. Palagi bang sakitin yung kambing na yan? Napansin ko rin kasi nung pumasok siya sa property ko. Marami siyang bandages at mga medical splint na nakakabit sa paa niya. Oo, talagang sakitin si Bogart. Iniligtas ko lang siya sa isang farm malapit dito. Papatayin at lulutuin na nga sana siya noon dahil masyadong mahina ang katawan niya at hindi naman na mapapakinabangan sa trabaho. So binili ko siya para maalagaan dahil ayaw namang ipagamot ng amo. Natigilan si Jax sa narinig. Tinitigan niya ang dalaga na may halong pagkamangha. Hindi siya makapaniwalang may isang tao na katulad ni Ivy na aabot sa ganoong desisyon para lamang sa isang hayop. Bakit ka ba ganyan ka-passionate sa trabaho mo? Nag-aaksaya ka ng oras, pera at gamot para sa mga hayop. Kahit alam mo na wala ka namang makukuha na kahit na anong kapalit galing sa kanila. Bakit hindi ka nalang mag-focus sa mga aso at pusa? Total, sila ang mas madalas mong nagiging clients dito sa klinik mo. Para sa akin, ang mga hayop lang ang kaya kong pagkatiwalaan. Hindi sila nandaraya. Hindi sila nagsisinungaling. At kahit isang beses mo lang silang gawan ng kabutihan, habang buhay ka nilang maaalala. Matapos ang ilang sandali ng pag-check kay Buster, binuhat ni Ivy ang baso at binalik ang leash nito kay Jax. Wala namang sakit ang aso mo ah. Normal lang lahat at baka nasobrahan lang siya ng kain. Pwede na kayong umuwi. Ngunit hindi gumalaw si Jax sa kinaroroonan niya. Nang talikuran siya ni Ivy at naglakad patungo sa likod ng klinik kung saan nakakonekta ang animal sanctuary, tahimik na sumunod ang binata sa kanyang likuran. Gustong-gusto ni Jax na simulan ang plano niya na kunin ang loob ni Ivy dahil sa utos ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya alam kung paano. Yung totoo, bored ka lang ba sa malaking bahay mo kaya nandito ka? Ah, hindi ah. Dahil talaga kay Buster kaya nandito ako. Kung ganun, bakit sumusunod ka pa rin? Wala. Masama bang makita yung mga hayop na nandito? Kung magdodonate ka na lang ng makakain nila, di mas mabuti pa. Siguradong hindi masamang panggugulo mo. Nakangiti niyang sagot bago nagpatuloy sa paglalakad. Pagpasok nila sa malawak na sanctuary, napatigil si Jax at napatingin sa paligid. Malawak ang lupain na napapaligiran ng mga puno at may maayos na mga facility para sa mga rescued animals. May mga asong masayang tumatakbo sa damuhan at mga pusang natutulog sa ilalim ng mga shed. Nakita ni Jax na nagtungo si Ivy sa isang malaking palanggana sa gilid ng hardin. May katabi itong isang bagong rescue na inang aso na nagpapahinga. Habang ang tatlong maliliit at makukulit na tuta nito pabalik-balik sa paligid. Kitang-kita ni Jax ang hirap ni Ivy habang sinusubukang hawakan ang isang batang tuta gamit ang isang kamay habang ang kabilang kamay naman niya ay pilit na inaabot ang sabon sa malayong lamesa. Akin na nga. Tulungan na kitang magpaligo ng mga aso. Ibang-iba ka ngayon ah. Nabagok ba yung ulo mo dahil sa sobrang pagpaparty nyo? Ha? Pangaasar niya bago inabot ang isang tuta kay Jax. Oh, baka madumihan niyang mamahalin mong damit ha. Ginusto mo yan. Hindi nabagok yung ulo ko. Kita mo namang napakagwapo ko pa rin, di ba? Napailing na lamang si Ivy habang maingat nilang sinasabunan ang maliliit na tuta. Nabalot sila ng mas komportableng katahimikan. Ginamit ni Jax ang pagkakataon para magtanong tungkol sa isang bagay na kanina pa tumatakbo sa kanyang isip. Alam mo,
Naintindihan ko yung sinabi mo kanina tungkol sa tiwala. Si Buster, ibinigay siya sa akin nung mga panahon na sobrang bigat sa akin ng pressure sa kumpanya. Pakiramdam ko noon, lahat ng tao sa paligid ko, lumalapit lang dahil sa pamilya ko. Si Buster lang ang nakikinig sa akin tuwing gabi kapag pagod na ako sa lahat ng problema. Kuwento ni Jax habang marahang kinukuskos ang likod ng isang tuta. Napatingin sa kanya si Ivy at nakita ang isang kakaibang anggulo ng pagkatao ng binata. Halata naman kasi na sobrang mahal mo si Buster, pero hindi lahat ng mga alaga sa mundo maswerte sa amo nila. Kaya gusto kong bawasan ang mga naghihirap na hayop sa abot ng makakaya ko. Ang seryosong usapan biglang naputol dahil sa isang maliit na aberya. Ang pinakamakulit na tuta na kasalukuyang binabanlawan ni Jax biglang nagpumiglas sa kanyang mga kamay. Tumalon ito sa damuhan at biglang nag-ikot at nagpagpag ng buong lakas sa mismong tapat ng muka ni Jax. Napatulala na lamang si Jax habang dahan-dahang pumipikit dahil sabon na nagkalat sa kanyang mukha. Mukhang kailangan mo na nga talagang maligo din, Jax. Ay nako, bagay sa'yo yung bagong look mo ngayon ha. Mukha kang nagpa-facial sa foam. Pinunasan ni Jax ang kanyang muka gamit ang kanyang kamay at tumingin kay Ivy. Sa halip na magalit, nahuli na lamang niya ang kanyang sarili na nakangiti na rin habang nakatitig sa masayang muka ng dalaga. Ilang sandali pa, tinapunan niya rin ng bula ang mukha ni Ivy. Dahilan para manlaki ang mga mata nito. Hoy! Ba't mo ako binasa? Baka may client akong dumating. Gumanti si Ivy, dahilan para halos laruin na lamang nila ang mga bula. Nang pareho na silang basa, nagpatuloy sila sa pagpapaligo ng mga tuta. Habang pinagmamasdan ni Jax ang kapayapaan sa itsura ni Ivy at sa loob ng sanctuary, biglang sumikip ang kanyang dibdib. Naalala niya ang malamig na utos ng kanyang mga magulang na paalisin ang dalaga at ang mga rescued animals. Napalunok na lamang si Jax at tahimik na napatingin sa kanyang paligid. Talaga bang kaya niyang agawin ang lugar na ito mula kay Ivy at sa mga inosenteng hayop? Mabilis at tahimik na lumipas ang mga sumunod na araw. Nabawasan ang asaran at alitan sa pagitan ni na Ivy at Jax. Madalas pa ring pumunta si Jax sa klinik ni Ivy kahit na wala naman ng sakit si Buster. Ngunit bukod doon, naging madalas din ang pagtulong ng binata kay Ivy pagdating sa pag-aalaga ng mga rescued animals sa sanctuary. Nabalitaan ko, may gusto raw bumili ng lupang kinatatayuan ng klinik at sanctuary mo. Napaayos ng upo si Ivy dahil sa tanong ng binata. Hinding-hindi ko ibebenta ang lupang ito sa kanila, Jax. Kahit magkano pang i-offer nila. Bakit naman? Malaking kumpanya sila at mukhang mayaman. Baka naman pwede mo silang bigyan ng pagkakataon para makausap ka at makipag-negotiate. Kapag malaki ang bigay, baka makahanap ka ng mas malaking lupa. Hindi mo kasi naiintindihan, Jax. Yung mga taong nasa likod ng kumpanyang yon, ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Natigilan si Jax nang marinig ang hindi inaasahang sagot na yon mula sa dalaga. Teka, tama ba ang narinig ko? Sila ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo? Ilang sandaling nag-alinlangan si Ivy sa pagsasalita. Ngunit kalaunan, bumigay din siya. Oo, Jax. Sila ang nanggipit sa sakahan namin noon para lamang ibenta ng mga magulang ko ang lupa sa kanila. Sila ang sumira sa kabuhayan ng pamilya ko para lang makuha yung lupain namin sa probinsya. Sa tindi ng stress at lungkot, na-stroke si Papa. Hindi nagtagal. Sumunod na rin si Mama. Dahil sa sakit.
tumingin si Ivy ng diretsyo sa mga mata ni Jax. Sa sandaling iyon, hindi na lamang basta pag-aalinlangan ang nararamdaman ni Jax. Nakaramdam siya ng takot na baka ang babaeng unti-unting nagpapabago sa takbo ng buhay niya at unti-unting nagiging mahalaga sa kanya, maggalit sa oras na malaman nito na anak siya ng mga taong kinamumuhian nito. Kaya hindi ko hahayaan na kunin pa nila itong sanctuary. Ito na lang ang natitira sa akin. Kahit gaano pa yan kalaki, hindi ako magpapatalo sa kanila sa pagkakataong ito. Wala silang makukuha sa akin na lupa. Pagkatapos ng pagpapacheck up kay Buster, kahit wala naman talaga itong sakit, agad na sumakay si Jax sa kanyang kotse at nagtungo sa mansyon ng kanyang mga magulang. Ito ang lugar na pinakaayaw niyang puntahan dahil sa tindi ng pressure na palagi niyang nararamdaman doon. Manang, nandito ba sila mama at papa? Wala ho, sir. May lunch meeting po pero pabalik na po yata kasi na-cancel. Hindi na sumagot pa si Jax at tahimik na pumasok na lamang sa loob ng opisina ng kanyang ama sa ikalawang palapag. Mabilis niyang kinalungkat ang mga lumang cabinet kung saan nakatago ang mga dokumento ng kumpanya mula sa mga nakaraang taon. Gusto niyang makahanap ng matibay na ebidensya tungkol sa kanyang narinig mula kay Ivy. Pagkatapos ng ilang minutong paghahalungkat, nakita rin niya sa wakas ang isang records kung saan naroon ang lahat ng impormasyon tungkol sa lupang tinutukoy ni Ivy. Totoo ngang sinabi ni Ivy kanina. May kinalaman nga sila mama at papa sa pagkamatay ng mga magulang niya. Nanlamig ang buong katawan ni Jax nang mabasa ang mga nakasulat sa papeles. Hindi niya lubos maisip na aabot sa ganoong uri ng kasamaan ang kaniyang mga magulang. Dala ang matinding galit at bigat sa dibdib. Hinintay ni Jax ang kanyang mga magulang para makausap sila. Ma, pa, pwede bang maghanap na lang kayo ng ibang lote para sa bagong commercial project? Ano na naman ang tumatakbo sa utak mo para sabihin yan? Takang tanong ng kanyang ama habang nagbabasa ng dyaryo. Masyadong maliit ang kalsada doon sa area. Magiging abala lang sa mga magiging customer ang tindi ng traffic doon sa lugar na yon. Lugi ang kumpanya kapag doon tinayo ang building. Kahit na may katuwiran ang sinabi ni Jax, hindi pa rin ito tinanggap ng kanyang ama. Isang simpleng gawain lang ang inutos ko sa'yo. Paalisin mo lang yung babaeng yun doon, hindi mo pa magawa. At ngayon, nagbibigay ka pa ng dahilan para konsintihin namin ang katangahan mo. Pa, hindi naman ganun yun. Tumahimik ka. Napakawalang kwenta mo talagang anak kahit kailan, Jax. Hanggang ngayon, puro sakit lang sa ulo at problema ang binibigay mo sa amin. Kung hindi mo kayang makuha ang lupa, kami ng mama mo ang gagawa ng paraan. Matapos bitawan ang mga masasakit na salitang yun, naglakad paalis ang ama ni Jax. Sumunod naman dito ang kanyang ina na mukhang naawa sa binata, ngunit wala na ring nagawa. Nang makabalik si Jax sa kanyang buhay, bagsak ang kanyang mga balikat at wala siya sa kanyang sarili. Akala niya kakayanin niya nang marinig muli ang mga salitang yon mula sa kanyang ama. Ngunit kahit pa buong buhay niya nang naririnig ang mga salitang yon, hanggang ngayon bumabaon pa rin sa kanyang puso ang bawat salita. Hindi na dapat ako bumalik doon. Bakit ba kasi may paki ako sa babaeng yun? Damn it! Inis niyang sinipa ang isang mamahaling paso, dahilan para kumalat ang laman nitong lupa at bulaklak. Dahil doon, napansin niya rin sa hindi kalayuan si Bogart na abala sa pagkain ng damo sa kanyang hardin. Bogart, nakapasok ka na naman dito? Ilang sandali pa, dumating naman si Ivy na hingal at mukhang hinabol na naman si Bogart.
Nang magtama ang kanilang tingin, ang kaninang inis at galit na dala ni Jax ay tila naglaho. Sorry, Jax. Sinusubukan kitang kontakin sa number mo doon sa record ko sa clinic pero hindi ka naman sumasagot. Kaya pumasok na lang ako. Okay lang. Nagtaka naman si Ivy nang makita ang kalmadong itsura ni Jax. Hindi ka galit? Kinain ni Bogart yung imported mong damo at mga halaman habang wala ako rito kanina. Ayos lang yan. Pwede na kayong umalis. Matapos mapagtanto na hindi niya na kaya pang magalit sa dalaga, dire-diretsyong naglakad si Jax papasok sa kanyang bahay. Ni hindi na siya nag-alala kahit pa nasa loob pa ng poder niya si Ivy at iligal na namang nakapasok dahil sa sinirang bakod ni Bogart. Yung bakod mo sa likod, ipasara mo na. Baka magnanakaw pa yung susunod na makapasok kung hindi mo pa ipapaayos yun. Paalala ni Ivy, ngunit hindi na siya nilingon ni Jax. Ang weird naman ng lalaking yun. Halika na nga, Bogart. Ikaw talaga, bakit pa gustong-gusto mong pumasok dito sa bahay ni Jax? Iba ba ang lasa ng imported na damo kesa sa normal na damong pinapakain ko sa'yo? Isang ingay lamang ang isinagot ni Bogart bago napailing ang dalaga at ikinabit na lamang ang tali sa leeg ng kambing. Sana okay lang yung lalaking yun. Mukhang may nangyari sa kanya. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Ivy na siya naman ang maghihintay sa pagdating ni Jax. Inasahan niyang babalik na naman ito at magkukunwaring may sakit si Buster tulad ng ginawa nito noong nakaraan. Ngunit ngayon, buong araw nananatiling tahimik ang kanyang klinik. Teka, ba't ba ako nag-aalala sa lalaking yun? Bulong ni Ivy sa kanyang sarili habang pilit na inaalis sa isip ang mukha ni Jax. Ipinagpatuloy na lamang ni Ivy ang kanyang trabaho at pinakain ang mga inaalagaan niyang rescue animals para magpalipas ng oras. Ngunit habang nag-aayos siya, napansin niyang tuluyan na palang naubusan ng pagkain ang mga aso. Kaya't nagpa siya si Ivy na lumabas na muna para bumili ng dog food sa malapit na tindahan. Ngunit habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, isang mabilis na sasakyan ang biglang lumiko patungo sa kanya, dahilan upang muntik na siyang masagasaan. Ano ba, Jax? Papatay ka ba ng tao? Sigaw ni Ivy habang dinuduro ang sasakyan ng lalaki. Ikaw kaya tong bigla-bigla na lang tumatawid, no? Blind curve to, Ivy. Ilang sandali pa, napansin ni Ivy na dahan-dahang sumusunod sa kanya ang kotse ni Jax. Napatigil siya sa paglalakad at galit na lumingon sa binata. Bakit mo ba ako sinusundan? Hindi ka pa ba nakontento kasi buhay pa ako? Siguro gusto mo nang tapusin yung nasimulan mo, no? Sumakay ka na rito, Ivy. Para mas mabilis kang makarating dun sa pupuntahan mo. Sagot ni Jax na ngayon, mas kalmado na. Kaya kong maglakad. Salamat na lang. Ay, huwag nang matigas ang ulo, Ivy. Sumakay ka na. Please. Dahil sa tindi ng pagpupumilit ng binata at dahil medyo malayo pa ang bilihan ng dog food, walang nagawa si Ivy kundi ang sumakay na lamang sa passenger seat ng sasakyan. Sa buong biyahe, nanatiling nakatingin si Ivy sa bintana. Ayaw niyang kausapin o tingnan man lamang si Jax upang itago ang bilis ng tibok ng kanyang dibdib. Saan bang punta mo? Ano bang bibilihin mo? Dog food, dun lang sa kanto. Muling sinubukan ni Jax na mag-isip ng ibang topic na pwede nilang pag-usapan. Ngunit, hindi pa rin talaga mawala sa kanyang isip ang kasamaang ginawa ng kanyang mga magulang sa pamilya noon ni Ivy. At ang katotohanan na sinusubukan na naman nilang gawin ang parehong panggigipit sa dalaga ngayon. Nang makabili na sila ng feeds, agad nang bumalik ang dalawa.
Ngunit pagdating nila sa tapat ng klinik, tuluyang nanlaki ang mga mata ni na Ivy at Jax dahil sa isang malaking bulldozer na nakaparada sa harap ng klinik ng dalaga. Teka, ano yung mga yun? Hindi pa man tuluyang nawawasak ang buong gusali, ngunit malaki na ang bawas at pinsalang natamo ng klinik at ng sanctuary sa likod. Todo ang panik at iyak ng mga hayop sa loob. At ang iba sa kanila nagawa ng makatakas palabas dahil sa nasirang pader. Mabilis na tumakbo si Ivy patungo sa loob habang sumunod naman si Jax na gulat din sa kanyang mga nasasaksihan. Sa gilid ng bulldozer, nakita ni Ivy ang mga magulang ni Jax na seryosong naguutos sa mga manggagawa. Buong tapang silang sinugod ni Ivy. Bakit niyo ginagawa to? Pinasok niyo ang private property ko nang walang paalam? Wala kayong karapatang sirain to at saktan yung mga hayop. Wala ba kayong mga puso? Nakuha na namin ang lahat ng legal na karapatan para sa isang first eviction. Miss Ivy, kaya mas mabuti pang umalis ka na lamang at kunin ang mga gamit mo bago pa tuluyang maging patag ang lugar na to. Kahit alam ni Ivy na hindi makatarungan ang proseso, sigurado siyang ginamit lang ng mga ito ang kanilang pera at impluwensya para makuha ang mga pekeng papeles para sa demolisyon. Kahit na umabot pa sila sa korte, alam niyang mahihirapan siyang manalo, lalo na at pera at koneksyon ang totoong kalaban niya. Ngunit isang bagay pa ang lalong dumurog sa puso ng dalaga. Mabuti naman at nandito ka na, Jax. Sumabay ka na sa amin ng papa mo na mag-dinner mamaya. Sa sandaling yun, parang tumigil ang mundo para kay Ivy. Tumingin siya kay Jax at doon niya tuluyang nalaman ang katotohanan na ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan, anak pala ng mga taong sumira sa kanyang nakaraan at kasalukuyan. Matinding galit at puot ang naramdaman ni Ivy. Ngunit imbes na kausapin ang binata, pinili niyang huwag na lamang itong pansinin dahil mas mahalaga sa kanyang kaligtasan ng kanyang mga alaga. Ivy, sandali! Saad ni Jax, ngunit hindi na siya pinansin ng dalaga. Alis na kami, Jax. Ikaw na ang bahala rito sa pag-aasikaso ng natitirang clearing. Huling saad ng kanyang ama bago sumakay sa kanilang mamahaling sasakyan at tuluyan ng umalis. Nang makalayo ang kanyang mga magulang, mabilis na sumigaw si Jax sa mga operator ng bulldozer. Itigil niyo yan! Patayin niyo ang makina at ilayo niyo mga bulldozer na yan dito ngayon din! Galit niyang utos na agad namang sinunod ng mga manggagawa. Mabilis na tumakbo si Ivy patungo sa likod ng sanctuary upang iligtas at kunin ang mga hayop na natatakot pa rin sa loob. Pero habang binibilang niya ang mga ito, napansin niyang nawawala si Bogart. Bogart! Bogart! Ivy, sasamahan kitang hanapin si Bogart. Baka hindi pa yun nakakalayo rito. Huwag mo kong kausapin! Huwag kang lalapit sa akin! Galit niyang sigaw habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Nagsinungaling ka sa akin, Jax! Ginawa mo akong tanga! Pinagkatiwalaan kita tapos anak ka pala ng mga taong sumira sa buhay ko! Ivy, pakinggan mo muna ako, please. Sorry, hindi ko talaga alam na gagawin nila ito ngayon. Sinusubukan ko naman silang pigilan eh. Wala na akong pakialam pa sa mga sasabihin mo! Wala na akong tiwala sa'yo, Jax! Kapag may nangyaring masama kay Bogart at sa iba ko pang mga alaga na nawawala dahil sa ginawa ng pamilya mo, hinding-hindi ko kayo mapapatawad! Pagbabayaran niyo to! Habang patuloy na naghahanap si Ivy sa paligid at umiiyak ng husto, nanatiling nakatayo lamang si Jax sa kanyang kinaroroonan. Matinding galit ang nararamdaman ni Jax sa kanyang sarili dahil wala siyang magawa. Dahil mahina siya at hindi napigilan ang mga magulang niya. At ngayon, kinamumuhian na rin siya ni Ivy.
Sa mga sumunod na araw, palihim na sumusunod si Jax sa tuwing lumalabas si Ivy upang maghanap kay Bogart sa mga kalapit na kalsada. Nakatagpo naman ng isang pansamantalang shelter si Ivy para sa kanyang mga rescued animals. Ngunit ang kanyang serbisyo bilang isang veterinarian ay kasalukuyang natigil dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang klinik. Isang hapon, nakita ni Jax mula sa malayo na nakaupo si Ivy sa isang gilid ng kalsada habang umiiyak ng husto dahil bigo pa rin siyang mahanap ang kanyang alagang kambing. Sa hindi kalayuan ay palihim na nanunood lamang si Jax sa loob ng kanyang kotse. Gusto niyang lumapit, ngunit wala siyang magawa para patahanin si Ivy. Hindi niyo pa rin ba nagagawa yung utos ko? Hindi niyo pa rin ba nakikita yung kambing? Galit niyang saad sa kabilang linya. Pinadalahan ko na kayo ng litrato ni Bogart. Sa dami niyong yan na binabayaran ko, bakit hanggang ngayon, hindi niyo pa rin mahanap ang nag-iisang kambing? Sa huli, isang malalim na buntong hininga ang nagawa lamang ng binata. Kinakain na siya ng matinding guilt at mas masakit para sa kanya na tanggapin ang katotohanan na maaaring hinding-hindi na siya kakausapin pa ni Ivy habang buhay, lalo na kapag may mangyaring masama kay Bogart. Ilang araw pa ang mabilis na lumipas. Sa loob ng mansyon ni Jax, nakaupo siya sa sala nang makarinig ng isang kakaibang tunog mula sa kanyang hardin. Nanggagaling ang ingay sa loob ng isang napakalaking cabinet kung saan nakatago ang mga gardening tools na ginagamit ng kanyang mga hardinero. Akmang tatayo si Jax para tingnan ang pinagmumulan ng tunog nang biglang marahas na bumukas ang pinto ng kanyang bahay at pumasok ang kanyang ama na agad siyang sinalubong ng isang matinding suntok sa muka. Hindi ka na talaga natuto, Jax! Bumagsak si Jax sa sahig habang humahawak sa kanyang nasugatang labi. Mabilis namang pumasok ang kanyang ina na bakas ang tindi ng panik sa mukha. Ngunit wala ring nagawa upang pigilan ang pananakit ng kanyang asawa. Ano ba itong ginagawa mo, Jax? Bakit mo pinatigil ang demolisyon sa klinik ng veterinarian na yon nang walang paalam, ha? At anong karapatan mong mag-file ng board resolution at legal petition para i-freeze ang pondo ng kumpanya natin sa transaksyong yon? Dahil sa ginawa ni Jax, nagkaroon ng technical defect sa eviction notice, dahilan upang ma-void ang buong transaksyon sa lupa at tuluyang hindi makuha ng kanilang kumpanya ang ari-arian. Pakikinggan kita alang-alang sa nanay mo. Pero kapag hindi mo ako binigyan ng katanggap-tanggap na rason, baka makalimutan kong anak kita, Jax. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatinag si Jax. Tumayo siya at hinarap ang kanyang mga magulang ng may buong lakas ng loob. Ginawa ko yun kasi tapos na ako sa pagsunod sa mga maling utos niyo pa. Yung mga magsasaka sa probinsya, sinira niyo ang kabuhayan noon para lang makuha niyo yung lupa kung saan nakatayo yung real estate business natin ngayon. Naaalala niyo po ba sila? Naaalala niyo po ba yung mga tao na yon na ginipit niyo hanggang sa mamatay na lang? Sila ang mga magulang ni Ivy. At ngayon, sinusubukan na naman ninyong sirain yung buhay ng nag-iisa nilang anak. Tumahimik ka! Pinalaki ka namin sa karangyaan at nakuha mo ang lahat ng luho mo dahil sa negosyong yon. Wala kang pang-party sa bahay na ito at wala ka dyan sa kinatatayuan mo ngayon. Kung hindi naging successful yung negosyong yon. Buliyaw ng kanyang ama. Pinalaki niyo nga ako sa yaman. Kahit na marami akong bagay na gustong baguhin sa pamilya natin, hindi ako nagrereklamo. Dahil alam ko maswerte pa rin ako kumpara sa ibang mga anak. Pero noon yun, noong hindi ko pa alam kung paano yung sinira yung buhay ni Ivy. May kaya nga tayo pero hindi niyan kailanman nabili ang karapatan natin para gawing miserable ang buhay ng ibang tao. Nahihibang ka na ba? Ano bang pakialam mo sa babaeng yon?
Ilang sandaling nagkatitigan lamang ang mag-ama. Natawa naman ang ama ni Jax nang mapagtanto ang nangyayari. Sa kabila ng sarkastiko nitong pagtawa, hindi pa rin nagpatinag si Jax. Muli ko ipapatayo ang lahat ng nasira sa klinik at sanctuary ni Ivy gamit ang sarili kong pera. At kapag tinuloy niyo pa rin ang panggigipit sa kanya, ipupull out ko ang lahat ng shares and investment ko sa main holding company natin. At ako mismo ang maglalabas ng mga lumang dumi ng kumpanya niyo sa media. Baliw ka na talaga, Jax. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ko naging anak ang isang katulad mo. Matapos bitawan ang mga huling salitang yun, galit na naglakad paalis ang ama ni Jax na mabilis namang sinundan ng kanyang ina. Naiwang mag-isa si Jax sa kanyang bahay, habang pagod at tuluyang nanghihina. Dahan-dahan siyang naupo sa damuhan ng kanyang hardin habang hinahawakan ang kanyang dugo ang labi. Sa mga sandaling yun, ang unang pumasok sa isipan niya ay ang umiiyak na itsura ni Ivy. Baliw na nga siguro talaga ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, muling tumunog ang malaking tool cabinet sa isang sulok. Dahan-dahang tumayo si Jax at naglakad patungo doon. Buong lakas niyang binuksan ang pinto ng cabinet at doon ay tuluyang natigilan ang binata nang makita si Bogart na nakaupo na sa loob habang payapang nginangat-ngat ang isang lumang sako. Kinabukasan, tahimik na naglilinis si Ivy sa kanyang napinsalang klinik. Habang nagpupunas ng mga natitirang gamit, hindi niya mapigilang maalala si Jax. At sa pagkakataong iyon, kusa na lamang siyang napalingon sa bakod ng bahay nito. Biglang nagbalik sa isip niya ang mga araw na palagi siyang ginugulo ni Jax. Ang mga sandaling nagdadahilan ito na may sakit si Buster para lamang magkaroon ng dahilan na pumunta sa klinik at kung paano ito tumutulong sa kanya sa sanctuary. Naalala rin niya ang itsura ng mukha ni Jax nang itulak niya ito at itaboy palayo sa kanya. Ay, bakit ko ba naaalala yung lalaking yun? Nakakainis naman. Naglakad si Ivy patungo sa likod at tinitigan ang bahagi ng bakod na palaging pinapasukan ni Bogart na ngayon hinarangan na ng mga gwardya ni Jax. Kung iisipin ng iba, mukhang imposible na. Ang bakod ng isang mayamang bilyonaryo ay madaling mapasok ng isang hayop. Pero ang dulo ng bakod ni Jax ay nakadikit sa masukal at liblib na bahagi ng sanctuary na napapaligiran ng makakapal na halaman. Dahil sa kakulitan ni Bogart, natuklasan ng kambing na marupok na ang lupa sa ilalim nito, kaya madali siyang nakapaghukay ng daanan doon, na naging dahilan para magsimula ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Jax. Hindi ko talaga inasahan na makikilala ko ng husto yung lalaking yun. Bakit kaya hindi pa niya inaayos tong bakod niya? Nakalimutan niya ba? Delikado ito kapag nakita ng ibang tao. Saad ni Ivy sa sarili, ngunit mabilis din siyang natigilan nang mapagtanto niyang nag-aalala na naman siya para kay Jax. Ngunit nang mapalingon si Ivy sa isa pang sulok, nanlaki ang mga mata ni Ivy nang mapansin na may panibagong butas na naman sa ilalim ng harang. Bago pa man siya makakilos, biglang sumulpot si Jax sa kanyang likuran habang karga-karga si Bogart. Bogart! Sigaw ni Ivy. Nakalimutan ni Ivy ang lahat ng galit at mabilis na tumakbo patungo kay Jax. Agad niyang kinuha at niyakap ng napakahigpit ang kanyang alagang kambing habang umiiyak sa labis na pasasalamat. Ilang oras ang lumipas, dinala na ni Ivy at Jax si Bogart sa pansamantalang bahay na inuupahan ng dalaga upang masuri ang kondisyon ng hayop. Pagkatapos ng maingat na check-up, nakahinga na ng maluwag si Ivy dahil nakitang ligtas, malusog at walang anumang galos ang kambing.
Naroon lang pala siya sa loob ng malaking tool cabinet ko nitong mga nakaraang araw. Paliwanag ni Jax habang pinapanood ang dalaga. Hindi siya nagutom kasi naubos niya yung mga imported na seedlings na tinabi ng hardinero ko. Nitong mga nakaraang araw, marami akong kakaibang bagay na napansin. Sa tuwing hinahanap ko yung mga nawawalang alaga sa sanctuary, bigla na lang silang lumilitaw na parang may sumadyang maglagay sa kanila doon para madali kong mahanap. Bukod kay Bogart, madali kong nahanap ang lahat. May kinalaman ka doon, di ba? Nabigla naman si Jax at hindi agad nakasagot dahil sa seryosong pagtatanong ni Ivy. Mga tauhan ko yon. Kala mo ba, hindi ko napapansin na sinusundan mo rin ako gamit yung kotse mo? Ivy, hindi masama yung intensyon ko. I am worried lang sa'yo. Kaya ako ginagawa yun. Natatakot lang ako na baka balikan ka ni Papa. Kahit na gusto kong lumapit sa'yo, wala naman akong lakas ng loob na gawin yun. Kasi alam kong galit na galit ka sa akin. Huminga ng malalim si Ivy nang marinig ang paliwanag ni Jax. Hindi na siya umangal pa. Nang masiguradong ligtas na si Bogart, iniligpit na ni Ivy ang mga gamit niya. Salamat. Mahinang saad niya. Umiwas siya ng tingin at akmang tatalikod upang iwasan ang presensya ni Jax, ngunit mabilis na humakbang ang binata at hinawakan ang kanyang braso upang pigilan siya. Bago pa man makapagsalita si Ivy, dahan-dahan ngunit mariin siyang hinila ni Jax para sa isang mahigpit na yakap. Jax, bitawan mo ko. Ivy, kahit ngayon lang, pakinggan mo naman ako, please. Pagkausap niya na mas hinigpitan pa ang yakap na tila natatakot ng bitawan ni Ivy. Hindi ko na kaya. Ayoko nang panoorin ka lang sa malayo at utusan ng mga tauhan ko. I wanna be personally here for you. Gusto kong ako ang tumutulong sa'yo at nangungulit sa'yo. Ang nagpapangiti sa'yo. Tuluyang bumigay ang emosyon ni Ivy. Ang pangungulila na ilang araw niya nang tinitiis, tuluyan nang nangibabaw sa yakap ni Jax. Namuo ang mga luhang pinipigilan ng dalaga. Paano mo nagawang itago sa akin kung sino ka talaga, Jax? Alam mo kung gaano kalaki ang galit ko sa mga taong sumira sa buhay ko, sa pamilya ko. Tapos malalaman ko na lang na anak ka pala nila habang sinisira yung klinik ko. Pakiramdam ko pinaglaruan mo lang ako, Jax. Pakiramdam ko ginawa mo akong tanga. Humarap sa kanya si Jax at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Doon lang napansin ni Ivy ang pumutok na labi ng binata, pati na ang pasa sa gilid ng panga nito. Natakot lang ako, Ivy. Hindi ko inaasahan na magiging malapit ang loob ko sa'yo. Noong una pa lamang, nag-aalinlangan na akong gawin ang gusto nila. Pero mas lalo lang ako napalapit sa'yo. At mas lalong ayoko nang kunin ang lugar na yon mula sa'yo at sa mga rescued animals. Pero natakot ako na sa sandaling malaman mong apelyido ko. Lalayo ka sa akin kaagad at kamumuhian mo ako. Kaya sinubukan kong ayusin ang lahat. But I am powerless. Bukod sa lakas ng loob ko, wala akong laban kay Papa. Madali lang niyang masisira ang lahat ng pinaghirapan kong personal na negosyo. Pero ayoko nang magtago pa at sumunod-sunod na lamang. Hindi na ako aatras kung itutuloy pa rin nila ang pamimirwisyo sa'yo. Natigilan si Ivy habang nakatitig sa mga pasa ni Jax. Hindi niya lubos akalain na aabot sa pisikal na sakitan ang pagharap ng binata sa sarili nitong pamilya para lamang ipagtanggol siya. Pinatigil ko ng demolition, Ivy. Hinding-hindi na nila hahawakan ang lupang ito. At ako mismo ang magtatayo at magbabayad sa lahat ng nasira sa klinik at sanctuary mo. Hayaan mo akong itama ang lahat. Dahil sa pagiging duwag ko noon, muntik nang mapahamak ang mga hayop
at muntik na ring mawala ang lahat sa'yo. Gusto kong itama ang lahat, Ivy. Naramdaman ni Ivy ang tindi ng pagsisisi at pagmamahal mula sa binata. Ang lahat ng pag-aalinlangan at kawalan ng tiwalang kanyang kinikimkim ay tuluyan ng natunaw. Napagtanto niya na hindi makatarungang isisi kay Jax ang mga kasalanan ng mga magulang nito. Lalo na ngayong napatunayan niya na handa itong isakripisyo ang lahat para sa kanya. Dahan-dahang tinaas ni Ivy ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang gilid ng labi ni Jax na may sugat. Sira ka talaga, no? Bakit mo naman hinayaang saktan ka ng papa mo? Nang makita ang banayad ng ngiti ni Ivy, tila nabunutan ng tinik si Jax sa lalamunan. Biglaan eh. Hindi man lang ako nakailag kasi bigla na lang lumitaw. Sabay silang natawa at ilang sandaling napatitig sa isa't isa. Gusto mo bang makita yung mga tuta sa likod? Tulungan mo na rin kaya kung pakainin sila. Mauuna na sanang maglakad si Ivy, ngunit imbes na sumagot, mabilis siyang muling hinila ni Jax sa kamay patungo sa kanya. Dahilan upang muling magdikit ang kanilang mga katawan. Ano na naman? Magsisimula ka na naman ba sa pangungulit mo sa akin? Natatawang saad ni Ivy. Hindi na sumagot si Jax. Sa halip, mas inilapit pa niya ang mukha ni Ivy at marahang idinampi ang kanyang labi sa labi ng dalaga. Para sa isang matamis at totoong halik. Nabigla si Ivy sa biglaang kilos ng binata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na ito itinulak paalis. Sa kabila ng lahat ng takot sa nakaraan, hinayaan ni Ivy ang kanyang sariling sumugal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at piniling makinig sa nararamdaman ng kanyang puso. Ilang araw matapos magkaayos sina Ivy at Jax, sinimulan na nila ang unti-unting pagpapaayos sa nasirang klinik at sanctuary. Ngunit isang araw, habang nagwawalis si Ivy sa harap, isang pamilyar at marangyang sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng kalsada. Bumaba ang mga magulang ni Jax mula sa loob nito, kasama ang kanilang personal na abogado na may hawak na makapal na folder. Galit at mariin ang hakbang ng kanyang ama habang papalapit sa kanila. Mabilis na binitawan ni Ivy ang hawak niyang walis. Pero bago pa man tuluyan siyang malapitan ng ama ni Jax, agad nang pumagitna ang binata para protektahan ang dalaga. Jax, ano ba itong katangahan na ito? Iiwan mo talaga ang kumpanya ng pamilya natin at ang pamilya mo para lamang sa lupang ito at sa babaeng yan? Bulyaw ng kanyang ama habang nakaturo kay Ivy. Nandito ang ating abogado para ibigay ang huling eviction notice. Talaga bang lalabanan mo kami? Opo pa, lalabanan ko kayo kung hindi nyo pa rin titigilan si Ivy. At huwag nyo na pong buksan yung folder na yan. Dahil bago pa kayo makarating dito, napirmahan ko na ang formal na pag-pull out ng lahat ng shares ko sa holding company. At nakaschedule na rin ang pagpapadala ng mga lumang records ng irregularities nyo sa media bukas ng umaga. Kung atras kayo ngayon, kukontakin ko ang koneksyon ko doon para ipakancel yun. Nagulat ang kanyang ina. Jax, seryoso ka ba? Mas pipiliin mo ang isang babae kesa yung sariling mga magulang? Hindi siya sinong babae lang, ma. Siya, ang babaeng mahal ko. At ginagawa ko to kasi tapos nang maging sunod-sunuran ang isang katulad ko sa mga gawain nyo. Kung gusto nyo ako ituring na kaaway, sige. Pero hinding-hindi nyo na mahahawakan pa ang lupaing ito. At hinding-hindi nyo na muling masasaktan pa si Ivy. Sana, matuto na po tayo sa mga maling gawain natin. Natuto na po ako, mama at papa. Natutunan ko na rin po kung paanong harapin ang mga pagkakamali ko. At sinusubukan ko ng ayusin ang lahat. Kaya sana po kayo din.
Tumingin ang ama ni Jax sa kanyang abogado na dahan-dahang tumango. Isang senyales na delikado ang plano ng kanilang anak at malaki ang mawawala sa kumpanya kung itutuloy nila ang gulo. Huminga ng malalim ang kanyang ama. Kitang-kita sa mukha nito ang pagtanggap sa katotohanan na wala na silang kapangyarihan para diktahan o pigilan si Jax sa pagprotekta sa dalaga. Sige, kung yan ang gusto mo, panindigan mo yan, Jax. Mabilis na tumalikod ang kanyang ama at naglakad pabalik sa kanilang kotse. Sumunod naman ang kanyang ina na napailing na lamang bago sila tuluyang sumakay at lumisan na. Doon ay tuluyan na nga nilang binitawan ang plano at nagpasyang hindi na kailanman guguluhin pa si Ivy. Nang makalayo na ang sasakyan, doon lang nakahinga ng malalim si Ivy. Parang nabunutan ng napakalaking tinik ang kanyang dibdib. Tumingin sa kanya si Jax na may banayad ng ngiti. Kahit pa alam nito na may lumot na ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Jax, bakit mo ginawa yun? Paano kung hindi ka na nila kausapin kahit kailan? Eh di hindi ko sila titigilan hanggang sa hindi kami magkaayos, Ivy. Ginagawa ko pa rin to para maayos ang pamilya namin na sinisira ng kasakiman. Kaya huwag kang magalala. Napahabuntong hininga na lamang si Ivy at niyakap si Jax. Hindi niya mapigilan ang mapangiti sa mga pagkakataong iyon. May gusto ka bang ulam? Lulutuin ko para sa'yo. Nakangiting tanong ni Ivy habang nakatingala kay Jax. Agad namang nagliwanag ang mukha ng binata at napaisip. Madami eh. Lalo na pag luto mo. Pero parang gusto ko ng minatamis na adobo ngayong tanghalian. Okay, pero kailangan pa nating mamalengke pagkatapos nating maglinis rito. Sabay na lamang silang natawa dahil sa pagod. Ngunit ang lahat ng iyon ay worth it. At alam nilang kaya nilang lampasan ang kahit na ano. Dahil para kay Jax, si Ivy ang nagbibigay sa kanya ng lakas. At para naman kay Ivy, si Jax ang kanyang tanging sandalan. Hindi man perpekto ang kanilang mundo, alam nilang hanggat magkasama sila, hindi sila susuko sa pagharap sa anumang pagsubok ng mundo. Hanggang sa makamit nila ang inaasam nilang kapayapaan. Sa gitna ng mga nagibang pader at kalat sa paligid ng klinik, hindi na lungkot at takot ang namamayani, kundi ang pag-asa para sa isang bagong umpisa. Isang simulang binuo mula sa tapang na nabuo dahil sa pagmamahal. Makalipas ang 5 taon, ang klinik ni Ivy ay hindi na lamang isang simpleng pasilidad sa gilid ng kalsada. Ngayon, ito ay isa ng ganap na animal sanctuary at veterinary center na kilala sa buong syudad. Moderno, malawak at puno ng buhay. Ang bawat sulok ay bakas ng pagmamahal at dedikasyon na minsan nang sinubukang gibain, pero ngayon mas matatag na kesa sa dati. Sa isang sulok ay tahimik na tinutulungan ni Jax ang isang tuta na naulila na sa ina. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Ivy, na pinapanood lamang ang kanyang asawa. Mukhang handang-handa ka na talaga, no? Oo naman, handang-handa na akong maging ama para sa anghel natin. Sagot ni Jax, sabay marahang hinaplos ang sinapupunan ni Ivy na ngayon 7 buwan na. Hindi na ako makapaghintay pa na makita at mahawakan ang munti nating prinsesa, Ivy. Ipinatong ni Ivy ang kanyang kamay sa kamay ni Jax. Sa payapang mga oras na yon, walang ibang hangad ang mag-asawa kundi ang kaligtasan ng kanilang paparating na anak. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan ng magkasama, hindi nabigo sina Ivy at Jax na bumuo ng isang magandang kinabukasan para sa kanilang anak.
Bilang isang anak na maagang naulila, isa ito sa mga pangarap ni Ivy para sa kaniyang dinadalang anak. Ang mabigyan ito ng kumpletong pamilya at payapang buhay na puno ng seguridad at pagmamahalan. Ako rin, Jax. Kinakabahan at excited na rin ako. Hindi ko alam kung magiging mabuting magulang ako. Pero gusto kong maging the best na nanay sa mga anak natin. Mga anak, ibig sabihin, may susunod pa? Natatawang saad ni Jax. Naku, hindi ko alam kasi parang ang hirap ng magbuntis at manganak. Sagot naman ni Ivy, dahilan para sabay silang matawa. Kaya nating lampasan lahat. Basta't magkasama tayo, Ivy. Sagot ni Jax bago niyakap ang kanyang asawa. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagod at sa bawat araw na darating, handa ang mag-asawang Jax at Ivy dahil nahanap na nila ang kani-kanilang tahanan sa piling ng isa't isa. At para kina Ivy at Jax, ang pagdating ng kanilang panganay na anak ang pinakamagandang simula ng kanilang habang buhay. Pinapatunayan ng kuwento ni na Ivy at Jax na ang tunay na kanlungan at tahanan ay kailanman hindi matatagpuan sa yaman o material na bagay, kundi sa piling ng taong handang manatili sa iyong tabi anuman ang mangyari. Ang pagpili sa kung ano ang tama at makatarungan ay nangangailangan ng matinding katapangan at sakripisyo, lalo na kung ang mga taong mahalaga sa iyo ang kailangan mong kalabanin. Gayunpaman, ang pagtulong sa kanila na mapagtanto ang kanilang pagkakamali ay uri